Praise the Lord. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Please silent your mobile phone. Baka po may mag-ring na naman. Silent lang po natin. Huwag natin i-off. Okay, sige po. Masigabong palakpakan para sa ating Diyos. Praise the Lord. Mga papuring palakpak po. Pwede na po kayo makapo. Salamat po sa Panginoon at medyo maayos-ayos na po ang kalagayan ng ating senior pastor po. No? At siya po'y namamahinga para muling panumbalikin po yung ganda ng kanyang mga mata. Purihin ang Diyos po. No? Tayo lang po, sama natin sa panalangin po ang ating senior pastor. No? Okay, bago tayo magsimula, tayo muli po'y magsiyo po at sama-samang manalangin sa ating Diyos na buhay. Aming Diyos, narito po kaming lahat upang ipagpatuloy ang aming pong pagsamba sa iyo. Pag-aaral namin ng iyong mga salita at hinihiling po namin Amang Banal na nasa langit. Sa pamamagitan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, at sa patuloy na pakikipisan ng iyong Santong Espiritu sa bawat mananampalataya. Samahan mo kami, aming Ama. Ikaw po ang aming maging tagapagturo sa umagang ito. Sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, dalangin po namin at kahilingan maisapuso po namin ang lahat ng salitang aming mababasa at maririnig sa umagang. Makapagbigay sa iyo ng kaluguran at tunay na baguhin ang aming pamumuhay sa isip, sa salita at maging sa aming mga gawa. Ikaw lamang, O Diyos, ang makapagpapabago ng aming buhay. Kung kami sa sarili naming sikap, hindi namin kayang baguhin ang aming mga isipan, ang aming mga pananalita, at maging sa aming mga gawa. Kaya po, Panginoon, hinihiling namin, samahan mo po kami. Salamat po at pagpalain mo po ang aming pong mga kapatiran, ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Pagpalain mo kaming lahat upang kami ay magsilbing pagpapala sa iyo at sa mga taong nasa aming paligid. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa umagang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And amen. Wow. Dito, pakamatan natin dito. O, kumusta na po kayong lahat, ha? Mga kapatid, no? May nagbabantang bagyo po, no? Halos nagpapang-abot-abot sila. Parang nag-uunahan sila, no? May nag-u-turn pa, no? May gusto pang bumalik. At talaga naman, ano po. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, ang dami po sa Cavite po, mapapansin niyo po, napakaraming Kristiyano. No, sama-sama silang nananalangin, no? Sa araw man o sa gabi, nananalangin sila na kahabagan tayo ng Diyos, ano? Tunay na umaasa po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Although, dyan po yung mga leader, no? Nirespeto natin yung mga desisyon ng mga leader natin, no? Presidente natin po, yung sa kabinete po ng mga senador, no? Gobernador, mayor, hanggang sa mababang kapulungan po ng paglilingkod sa ating bansa. Hindi naman po sila nagpapabaya, no? Tulong-tulong po, no? Ganon din po tayo sa church. Tulong-tulong din po natin isinusulong ang gawain. Amen, no? Muli po natin buklatin, no?
Ang aklat, no? Unang aklat ni Pedro sa Kabanata 3, no? Bilang pagpapatuloy po, sama-sama natin muling buksan ang sulat nito ni Peter para sa mga mananampalataya. Okay? At tayo po ay naputol, no? Sa pagsasalarawan. Okay, ha? May napansin po ba kayo dyan? Ang pagsasalarawan ni Pedro ng 4 na mahalagang ministeryong nagawa at tinapos. Tinapos po, walang nabinbin, ano po? At patuloy po, no, ang Panginoong Jesucristo sa 4 na ministeryong ginampanan niya, no? Okay, tinapos po yan, no? Sa mga talatang yan, mapapansin po natin, ha? Ang kanyang pagkamatay sa krus. Tinapos niya po yan. Bakit? Sapagkat nagpasakop po ang Panginoong Jesucristo sa kanyang amang banal na nasa langit. Nagpasakop po siya. At mapapansin niyo po, no? Tingnan po natin sa umpisa po ng sulat na ito. Binabanggit niya po na paulit-ulit ang pagpapasakop ay mahalagang mahalaga. Pagpapasakop sa inyong ama, no? Sa inyong ina, sa inyong mga tahanan. Ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki ay mahalagang mahalaga. Ang mga naninirbihan sa ating gobyerno, ano po, ang pagpapasakop natin bilang mamamayan. Amen po ba? Ano po? Kung hindi po nawawaglit yan sa inyong isipan. At maging sa iglesia po, ang pagpapasakop natin sa leadership. Sinusunod natin, no, ang kalooban nila. O anong gusto nilang isulong sa ministeryo ng Diyos. Ganyan din po ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang kanyang pagkamatay sa krus. Sabi sa talatang ito, verse 18, ang hindi nagbabagong pahayag ni Pedro, noon, ngayon, at magpakailanman, ipapahayag po yan at isusulong po yan ng mga iglesia sa mga anak ng Diyos. No, muli niya po yan, no? Muli niyang sinasariwa sa ating isipan, sa ating puso, ang hindi nagbabagong pahayag. Sabi po sa talatang ito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan, namatay ng minsan para sa inyong mga makasalanan. Tayo, ako, no po, tayong lahat po, ikaw, kapatid, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, kasalanan po, kasalanan mo, kasalanan nating lahat, na dapat ako yung magdusa sa aking ginawang kasalanan. Pero tinanggap po yun. Kung pusong tinanggap ng Panginoong Jesucristo, bakit? Dahil nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Inarga niya po lahat yun. Pinasan ng Diyos yun. Ng ating Panginoong Jesucristo. Pinasan niya lahat ng kasalanang nagawa ng sangkatauhan. Hallelujah, Lord. Salamat po. Next. Tignan po natin, pagmasdan po natin, no? Ano ba itong mga kasalanan na mabibigat na pinasan ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi po ni Apostol Pablo, no po, sa aklat po ng Roma, ano ngayon ang kalagayan pa nating mga Hudyo
ay mas mabuti kaysa sa mga hintil? Hindi. Walang pagkakaiba po. Hudyo ka man, Grego o hintil. Wala pong pagkakaiba sapagkat pare-parehas tayong tao. Tulad nga ng aming napatunayan, sabi ni Apostol Pablo, na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man. Talatang 10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang nagpapahayag po ang salita ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit na isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Amen po ba Amen po ba tayo, no? Walang naghahanap sa Diyos. No? Lahat po. Tingnan niyo po, pagmasdan niyo po, no? Kapag ako po umiikot, no? Nagmamasdan ko na lahat ng nasa marketplace, yung kabisihan ng tao kung saan paparoon, kung saan uuwi, paikot-ikot ang tao, lalo na ngayon sa panahon na ito, mga kapatid. Sobrang busy ng tao. Lalo na nandun ka sa mall, ano? Pag pinagmasdan mo ang kilos ng mga tao, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Yan po ay katotohanan. Sa Talatang 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Pagmasdan niyo po, i-describe po i-describe po ni Apostol Pablo po kung ano ang itsura ng bibig ng isang tao. Yung mga lumihis na landas, no? Napunta sa kasalanan ng kanilang buhay. Sabi ni Apostol Pablo, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Masdan niyo po yung mga nakaraan po, no? Wag po kayong pipikit at matutulog. Wag po. Mapuputol po ang momentum nito, no? Focus lang tayo. Okay ha? Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Ito po ang dinidescribe niya. Pananalita nila ay pawang panlilinlang. Tunay na makasalanan po talaga ang tao. Ang labi nila ay may kamandag na ahas. Poisonous po, no? Pinapakita niya dyan, yung bibig daw po ng tao. Nakakalason. Talatang 14, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Agree po ba tayo dyan sa sinasabi ng salita? Mga kapatid, agree po ba tayo sa sinasabi ng salita? Opo. Hindi po ang salita po ng Diyos ay makatotohanan. Lahat tayo pwedeng sumablay dyan. Pwede tayong magkamali, no? Sa pagbubukas ng ating pananalita. Sobrang galit natin, no? Yung puot. Galit sa tao na kinakausap natin. Nabibigla tayo, mga kapatid. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinadaanan ng salot ang kanilang madaanan. Dito niyo po yung impluwensya ng ganyang pananalita. Halos hindi na tayo makapag-isip, ano po, ng tama, bigla-bigla ng ating pananalita. Wala silang atubili sa pagpatay sa kapwa, parang dinadaanan ng salot ang kanilang madaanan. Yan po, dinidescribe po ng Apostol Pablo sa kanyang isinulat po sa aklat ng Roma.
Verse 17, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ano po? Wala talaga po sa buhay ng isang taong makasalanan at patuloy na namumuhay sa kasalanan, wala po ni kaparanggit na kapayapaan sa kanilang puso. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Wala silang kinatatakutan. Salamat po sa Panginoon, no? Tayo po, meron po tayong kinatatakutan. Kaya po medyo narerendahan ang ating mga isipan, ang ating mga labi, ang ating mga gawa, kontrolado po ng salita ng Diyos. Amen po ba tayo? Siyang kumukontrol sa atin. Ang salita ng Panginoon. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, kung saan ang direksyon ng kanilang buhay. Hallelujah, Lord. Verse 19. Alam natin na anumang sinasabi sa kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang may dahilan ang sinuman at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Ngayon po, kung patuloy na mamumuhay sa kasalanan ang tao, ang puot po ng Diyos ay nakalaan para sa kanila. Ang galit ng Diyos ay naroon po sa mga taong namumuhay sa kasalanan. Verse 20, walang taong mapawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Alam po natin yun, mga kapatid, no? Kapag sinabi sa kautusan po, no? Nakikita niyo po, nung kunin po ni Moises, no? Sa Mount Sinai, katagpuin siya ng Diyos. Ibinigay sa kanya ang kautusan ng Diyos. Kaya po kung may napansin kayo doon, huwag kayong magsisinungaling. Kapag ginawa ng tao, napatutunayan mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkasala. Ganun lang po yun, no? Ganun lang kasimple yun, no? Kapag hindi mo nirespeto ang iyong ama at ina, ang kautusan ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Pag hindi mo nagawa yun, nangangahulugan na ikaw ay lumabag sa kautusan ng Diyos. Nagkasala ka. Ganun lang po kasimple yun. Pero titignan po natin, no, hanggang sa matapos natin. Mga kapatid, ang naging basihan ng Diyos sa atin. Sabi niya, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Verse 21. Ngunit ngayon nahayag kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpatotoo tungkol dito. Talatang 22. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Pananampalataya kay Jesucristo, walang pagkakaiba ang mga tao. Ibinibilang tayong matuwid ng Diyos, no? Sa paningin niya po, ha? Ibinibilang tayo ng Diyos na matuwid na tao dahil sa ating pananampalataya. Makikita niyo po, sa pananampalataya natin, nakaakibat ang pagsunod
at paggalang sa salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kapag kasi ibinilang tayong patuwid ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. No? Verse 23, tingnan niyo po, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinisikap natin po noon, sinisikap ng tao, sinisikap ng mga mananampalataya na may takot sa Diyos kung papaano sila makakapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pero tignan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa standard ng Diyos. Ako, ikaw, tayong lahat mga kapatid. Pero pinagsisikapan po natin na sundin ang batas, kautusan at mga tuntunin ng Diyos. Pero hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 24, ngunit dahil sa kanyang, mga kapatid, kagandahang loob. Hallelujah. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, pinagkaloob po ng Diyos. Walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Kung kautusan po ang susundin natin sa panahon noon, mga kapatid, wala pong makakatupad ng mga tao. Paulit nararamdaman po natin, paulit-ulit tayong magkakamali dahil sa ating mga kahinaan. Ngunit lumalakas po tayo, mga kapatid, dahil sa salita ng Diyos. Nalilihis tayo sa pwede nating magawang kasalanan dahil sa salita ng Diyos. Verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog. Thank you, Lord. Magsilbing handog po. Upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang mapatunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao dahil sa habag ng Diyos. Hindi maubos-ubos sa habag ng Diyos. Napakahaba ng pasyensya ng Diyos, mga kapatid. Napakahaba po ng habag ng Diyos. Huling talata. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya. Kanino po? Kay Jesus. Ang lahat na naniniwala kay Jesus, mga kapatid, ibinilang ng Diyos na matuwid. Hindi lamang sumasampalataya sa pangalan ng kanyang bugtong na anak na sa Jesucristo, bagkus sinusunod natin ang salita ng may akda. Si Jesus po may akda ng salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Tuloy po tayo, mga kapatid. Next. Sa Hebrew 9:6-26, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa nang likhain ang sanlibutan.
Isang beses lang po, mga kapatid. Para sa lahat na yan ng mga isinilang sa mundo. Next. Subalit minsan lamang siyang nagpakita. Ngayon, magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng hantog na kanyang inialay. Ang amang nasa langit po, inialay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Kristo. Subalit minsan lang po yan, mga kapatid. Ha? Maging yung isisilang pa po sa mundong ito. Sa panahon na ito, pinagbubuntis pa lang siya. Isang kapahayagan lang po yan, no? At yan po ay hindi magbabago, mga kapatid. Next. Hebrew 9:28, gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao, siya'y muling darating. Amen po ba? Kaya po inihahanda tayo ng Diyos, no? Sa isip, sa salita, at maging sa ating mga gawa. No? Kahit anytime na dumating ang Panginoon, nakahanda tayo. Huwag tayo magpupuyat po, hindi po sinabi yun. No? Kahit tulog ka, basta't malinis, okay, ang ating isip, ang ating puso, ang buo nating pagkatao at kaluluwa. Kahit dumating ang Diyos at natutulog tayo, no problem. Amen po ba? Okay, tinuturuan po tayo na mabago ang ating tunay na pagkatao po. Hindi naman si Kristo yung minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao, siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog sa kanyang pagbabalik, hindi po. Ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya. Wow! Tayo po yun, no? Tayo na nabubuhay sa panahong ito na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Ang layunin siya ay namatay upang ipagkasundo ang makasalanan sa Diyos. O, tingnan niyo po ang Diyos, ha. Tingnan niyo po, 24/7 po, ha, tumikilos ang Diyos. Makikita niyo po dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Makikita niyo po ang galaw ng Diyos. Walang pagbabago po yan, no? Walang pagbabago, makikita niyo po hanggang sa matapos natin ang sulat nito ni Peter. Ipagkasundo makikita niyo po na siya po ay namagitan. Nagsilbi siyang tulay. Nagsilbi po siyang abogado para sa inyo, mga kapatid. Tagapagtanggol. Para i-reconcile ang tao sa Diyos. Tinapos po yan at tatapusin po ng Panginoong Jesucristo. Ang layunin namatay upang ipagkasundo ang makasalanan sa Diyos. Verse 18, B, upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Yung katawan po natin, tingnan niyo po, kasi po nagkatawang tao po ang Panginoong Jesucristo. Yung laman, ito po, itong ating flesh, pagkatao natin, no? Yan po, ibabaon lamang. Ibabaon lamang po yan, no? 6 feet below the ground. Ibabalik lang yan sa alabok, sapagkat ang katawang lupa natin ay alabok. Pero po, tingnan natin yung ating kaloob-looban ng Espiritu po na siyang papalit sa nagkaloob nito sa atin. Amen po ba? Sinasabi ng Bible. Upang iharap kayo sa Diyos, siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu.
Next, kapatid. Pagmasdan niyo po, no? Noon pa po, ngayon at magpakailanman, patuloy po na naglalakbay ang Panginoong Hesukristo sa daigdig. Pagmasdan po natin, no? Ang kanyang paglalakbay sa daigdig. Sa mga talatang ito po, basahin natin. Dahil sa paglabag sa batas. Tignan niyo po, ang realidad ng buhay natin. Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kasalanan at sa masamang espiritu na umaalipin sa ating katawang lupa. Verse 19. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Espiritong inaalipin ng kasalanan. Ang mga taong namumuhay sa kasalanan. Patuloy at patuloy po yan. Mapagmamasdan niyo po ang buhay natin. No? May mga panahon na pupunta siya sa inyong mga lugar. Titignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pupunta siya kung saan niya nais na ang tao ay may salba sa kasalanan. Walang humpay po yan, no? 24/7. Marami iba't ibang kaparaanan ng Diyos upang maabot niya ang mga taong nakabilanggo sa kasalanan. Susunod na talata. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 6, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Pagmasdan niyo po, no? Kapag po wala ang salita ng Diyos, ang Espiritu po ang binabanggit ni John po, no? Sabi niya, ang Espiritong ipinangaral ko ay ang salita ng Diyos. Kapag wala po sa buhay ng isang tao, ang salita ng Diyos, pagmasdan po natin, no, siya'y patay. Kaya binanggit niya po, no? Upang bagamat sila'y nahusgahan. Balikan po natin yung pisa. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay. Sa lahat po ng tao. Upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po mga kapatid, mahalaga na isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sumapit ang takdang panahon. Babalikan po natin 1,000 years ago. Libu-libong taon ang lumipas sa panahon ni Noah. Napapansin niyo po yung panahon ni Noah. Makikita niyo po dito, mga kapatid. Verse 20. Binanggit po ni Pedro, Bihira, no? Sipag po nito mga alagad ng Diyos, Kaya po hanggang sa panahon natin, nakaabot po talaga yung mga isinulat nila, no? Sila ang mga espiritong ayaw sumunod. Noong matyagang naghihintay ang Diyos. Sa panahon po ni Noah, ang Diyos, no, naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noah habang ginagawa nito ang daong doon ay iilang tao. 8 lamang ang nakaligtas sa tubig, pamamagitan po ng tubig, Pagmasdan niyo po yung mahalaga po yan. Kung ano yung binabanggit po sa tubig, no? 8 tao lang po ang naligtas, no? Tunay po na binaha.
ang sandaigdigan pinalubog sa tubig. O, ang tubig po, makikita nyo, hindi po galing sa itaas, mga kapatid. Sa lupa, bumubukal ang masaganang tubig. Nakakalungkot po, mga kapatid. Bakit? Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos. Ng panahon ni Noah, habang ginagawa nito, ang daong doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Si Noah, ang asawa niya, 3 niyang anak, at 3 niyang manugang. Sila lamang po, tingnan niyo po ang kanilang amay. Kung hindi nila iginalang nirespeto si Noah ng kanyang kapamilya, mga kapatid, pwede silang maparusahan ng kamatayan. Pero kapamilya po eh. Mapapansin niyo po sa atin yan, no, mga kapatid. Itinataguyod natin ang ating pamilya. Wala tayong iniitsapwera, gusto natin lahat tayo ay sumasamba sa Panginoon. Iginagalang natin ang salita ng Diyos. Sinusunod natin ito ng buong puso. Sino po bang uunahin natin kung hindi naman talaga pa nakakarinig ng salita ang iyong mga tatay, nanay, lola, at ang iyong mga kapatid? Uunahin pa po natin ang iba? Di po ba? Gusto natin na mawin ng Panginoon ang ating pamilya. Next. Tingnan natin po itong maikling kasaysayan na ito, no? Sa Genesis. At ito po ay pag-aralan natin maigi, no? Sa Genesis chapter 6, beginning verse 1 to 7. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Hirap po, ang dami na, no? Sabi doon, nagkaroon sila ng mga anak na babae. Pagmasdan niyo po yung mga isinilang, no? Mga anak na babae. Talatang 2. Na makita ng mga anak ng Diyos, pagmasdan niyo po ha, dinidescribe po dito, no? Pinapaliwanag. Anak ng Diyos at anak ng tao. Na makita nila, nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito, tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po yung mata natin, pagmasdan po natin yung mga mata natin. Yan, ginagamit natin po yan, no? Ano po nangyari nung makita ng mga anak ng Diyos, ang mga anak ng tao, nabighani sila. Wow, ang gaganda ng mga anak ng tao. Anak ng Diyos po yan, ha? Pwede palang mabatak, ano? Kahit anak ka ng Diyos, pwede kang batakin sa kasalanan. Ang mga ito'y pumili. O, tingnan niyo po. Ang mga ito'y pumili nagpumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Siyempre po, no, pagka meron tayo napupusuan, anong gagawin natin action? Yan, dahil sa mata natin, ha? The lust of the eye. Natatandaan niyo po yan? Okay. Yan po ay kalimitan na pinagsisimulan ng kasalanan. Pero pwede naman rin rendaan po yan. Pwede nating turuan. At tayo po yan na, tayo po, yung lust of the eye natin, tayo po ang siyang magre-renda niyan. Ikaw ang magbabantay niyan, hindi si pastor. Yan po, no? Magaganda, at ito po'y pumili na sa kanya-kanya na sila, no? Verse 3. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makasalanan.
hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nilagyan na po ng boundary. Hindi ka naaabot Siguro pwede 111 at kalahati. Tingnan niyo po. Yan po yung naisulat sa Biblia, mga kapatid, na? Titignan natin po, no? Pagka nagbubulay-bulay po tayo sa pag-aaral ng salita, marami pong mapasok sa ating isipan, no? Okay, nirendahan po ng Diyos, no? Dahil po, nabuhay sa kasalanan ng tao. Okay? Tuloy po tayo, mga kapatid. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Ito po yung naging bunga ng pakikipagtalik ng anak ng Diyos at ang anak ng tao. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga tao. Pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Masdan niyo po. Lust of the flesh. Lust of the eye. Ano po? Lust of the flesh. Mga kapatid, nagbunga po ang kasalanan na ginagawa ng tao, anak ng Diyos at anak ng tao. Ulitin natin, mga kapatid, sa panahon iyon may mga higante sa ibabaw. Alam niyo po ba yung lahi ni Goliath? Lalaki siguro po, pag tumayo yan po, abot po dito sa Kesame. Siyempre, nakakasindak po yan, no? Magugulantang ka pagka nakasalubong mo yan. Sa ibabaw ng lupa, sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal sa panahon po nila. Tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Ano po sa pananaw niyan, mga kapatid? Pride of life. Pagmamalaki, pinagmalaki nila po, no? Lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Ang sarap pag-aralan po ng salita ng nahihimas-masan tayo. Amen po ba, mga kapatid? Mahusay po ang mga sumulat. No? Talaga po yung presensya po ng Panginoong Hesukristo sa panahon na yon, no? Sa kanya naging alagad. Talaga pong well-equipped sila. Talaga pong pinag-aaralan nila na po. Alam ko po, naniniwala po ako na mga ang Kristiyano po, no? Pag mayroon sila pong free time sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga opisina, maging sa school, no? Pinagbubulay-bulayan po nila ang salita ng Panginoon. Amen, no, mga kapatid. Sinamba nila, no? Pride of life. Sinamba nila po yun, no? Yung bunga po ng pakikipagtalik ng anak ng Diyos at anak ng tao. Nagkaroon ng bunga. At yun po ang sinamba nila. Ibig sabihin, lahat ay nagkasala. Next, verse 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip. Kailangan ito po baguhin talaga ng Diyos. Isip, salita, at maging sa ating mga gawa. Yun na lang po, no? Ang sinasabuhay nila, no?
ipinapamuhay ng mga taong alipin ng kasalanan. Nandoon na po nakatanim yan sa isip nila. Kailangan mabago po yun, mga kapatid. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Verse 6, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Huling talata, nalungkot po ang Panginoon kapag ka nakakagawa ng kasalanan ng tao. Nalulungkot ang Diyos. Nahahabag ang Diyos sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot ko. Nilalang ko pa ang mga ito. Nakakabag po ang Diyos, no? Pero inaamin naman natin tayo nagkakamali dahil sa ating mga kahinaan. Ang mas mainam po nito, mga kapatid, tinuruan tayo ng Diyos na magsisi, amen? At tumalikod sa kasalanan. Hallelujah. Kaya po walang pagkukulang ang Diyos sa atin, mga kapatid. Nakita niya ang kahinaan ng lahat ng taong kanyang nilalang. Yan po, darating sa punto po talaga na wala tayong kamalay-malay na tayo'y malilipon po dahil sa paggawa, paglabag sa kalooban ng salita ng Diyos. Next, kapatid. Sabi po dyan sa aklat po ni Mateo 24, no? Kabanata 24 sa mga talatang sumusunod. No? Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noah. Walang pagkakaiba po, no? Hindi nga alam natin kung papaano niya po kahusgahan, no? Sa kanyang muling pagparito ang sangdaigdigan po, no? Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noah. 38. Na mga araw na iyon, bago bumaha, tignan po natin kung ano po ikinikilos ng tao. Ha? Bago sumapit ang baha, bago gunawin ang mundo nung panahon ni Noah, ang mga tao'y nagsisikain. O ano po yung kinakain nila? Ano po? Kung agahan ba yan, tanghalihan, hapunan, o merienda. Kumakain lang sila ng normal. Nagiinuman. Wala pong sinabi kung yan po ay tubig, alak. Wala pong sinabing ganun, no? Yan lang po ang nakalagay. Nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa. Realidad po yan, makikita nyo, kitang-kita ng Diyos kung anong ginagawa ng tao. Ano po sa pananaw nyo yan, mga kapatid? Flesh. Physical. Wala po kayong makikita ang spiritual na binabanggit ng mga panahon na yan. Nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok ang pamilya ni Noah sa barko. Physical lang po. Plus ang mumihiral. Walang malay ang tao. Sige lang po yan, realidad lang po yan eh. Wala sila nakikitang masama. Namumuhay sila sa sinasabi po ng Biblia, namumuhay sila sa physical na pangangailangan. Sabi po yan, sa Biblia po, no? Naalala niyo po yan, no?
nung naglalakbay po ang bayang Israel sa ilang, sabi ng Panginoong Yahweh, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay, physical, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang labi. Physical, spiritual. Eh wala pong spiritual na binanggit nung bago lumubog sa panahon, bahapon, no? Sa panahon ni Noah. Puro blessed lang po ang binabanggit. Pagkain pang physical. Okay, next. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha. At tinangay silang lahat, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Mga kapatid, mas maganda na yung nakaprepare tayo, di ba? Kahit natutulog ka, kahit naghihilik ka sa gabi. Hindi po ba yung naghihilik dito? Okay, dahil sa lalim ng tulog, ang mahalaga nito mga kapatid, malinis ang ating isip, ang ating puso. Amen po ba? Hindi kayo dapat magpuyat na, sabi doon, magbantay kayo. Wag, no? Mali pong pananaw yun. Mahalaga po, handa ang ating buong pagkatao. Amen? Tignan niyo po walang pagkakaiba yan, hindi nga lang natin alam. No, tanging ang Ama nakakaalam po. Hindi nga alam po ng Panginoong Jesucristo. Maging ang mga propeta. Ang mga anghel walang nakakaalam. Tanging ang Ama lamang po. Ang nakakaalam ng planong ito ng Diyos Amang nasa langit. Amen. Praise the Lord. Titigil po muna ako. Napakasarap po. Pero meron pa pong isa. Sige po, palakpakan natin ang ating last kapatid. Okay, tandaan po natin na. Susunod, meron pang isa pa. Ayan tingnan niyo po, ikaklaro ko lang Ikaklaro ko lang po, no? Alam ko po na nakapokus kayo. Ayan po, sinasabi ni sa 1 John, chapter 2, beginning verse 16, 17, ang lahat ng nasa sanlibutan. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, listen church, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magbubuhay magpakailanman. Praise the Lord. Tayo po tayo lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig, mga kapatid. Lagi tayong mag-iingat po at tanging